Continuation 'to ng chika ko, guys. Ang tagal kasing umalis ng biyenan ko sa baba. Nahiya kasi ako nun mag-record ng video dito. Ayan, umakyat na siya. Dali, back to chika na uli. Bilisan natin. Sabi ko sa last video ko, always build rapport. People love talking about themselves. At hindi lang minsan ha, on every call ko, I do my best to build that connection with the homeowners. Paano? Let's say sa work ko, I work in real estate acquisitions and part ng process namin is mag-ask ng property pictures. Kailangan mag-send si homeowner ng recent interior and exterior pictures ng property kasi yun yung isang pinagbabasehan ng offer namin kung magkano namin bibilhin yung property. Madalas na isasama nila yung pets nila, yung mga aso, minsan pusa, sa pictures na sinisend nila. Like dito, like itong nasa picture na to. O di ba? Ayan o, ayan yung aso. Ito. O, ayan pa yung isa. O, kasama din niya yung, naisama niya din niya yung aso sa picture. Tapos ito, mga nakahiga, natutulog yung dalawang poodle. Ayan siya. Tapos ito yung isa. Ayan, medyo malabo. Madilim kasi, ayan. Ito yung isang poodle, tapos ito yung isa, tulog. Like ito yung kinukwento ko nung last na video ko na dalawang poodles ng homeowner. Sabi ng homeowner, I won't be bringing them when I move in to my new house. So, I don't want to be a dog mom anymore. Oh, grabe, naalala ko na naman. Naawa naman ako sa mga dogs. Pag naalala ko yung sabi niya, sana talaga ma-adapt yung 2 dogs. Sana di sila magkahiwalay at sana mabait magiging fur parent nila in the future. Pero ayan, going back, isa sa mga pwede nyong pag-usapan sa calls, yung mga pets nila. Like itong nasa pictures. So, small things like that. Believe me, ilang deals nang na-close ko just by talking with homeowners about their dogs. Kaya uulit-ulitin ko talaga sa inyo. Sales, appointment setting, customer service, or kahit ano pa yung niche nyo. Build rapport, guys. It works.